And then, dito na natin gagamitin din yung ating fiber cleaver. Kasi, paputulin na natin itong sobra. Okay, then, yung kabilang dulo ng ating FOC, lagay natin dito. So, kung pansin nyo, mayroon na ditong tatlo. And then, dito sa kabila, sa A natin ay mayroon ng 6. So, sa mga kaitin natin dyan, welcome na naman dito sa ating panibagong video. May mga nag-PM pala sa atin, no, at tatanong kung paano nga daw ba mag-splice or mag-terminate ng ating FOC or yung fiber natin. So, ito na yung ating video. Susubukan natin, no? Gagamit tayo ng Mediacon. Susubukan natin kung magkakaroon tayo ng internet, no, dito sa ating gagawing splicing. So meron pa tayo dito mga fiber ngayon, pero yung gagamitin natin of course ay yung spare natin dito. Okay, so yung mga gamit pala, no, na kakailanganin natin sa ating pag-terminate ng ating FOC. So dapat meron tayong ganito mga kahit isang set yan pag bumili tayo. So meron pala tayong link dyan sa ating description itong ating video, no. Hanapin nyo lang dyan yung fiber kit. So yung kailangan natin dito, una dapat meron tayong stripper. Okay, pag tayo ay nagbalat ng ating fiber. And of course, ito yung ating fault locator, no. So mamaya susubukan natin 'yan. And then ito naman ang fiber cleaver. So dito tayo nagpuputol ng ating pinakahibla kumbaga ng ating fiber. And then ito naman yung ating power meter, no, optical power meter. Dito naman tayo tumitingin o nagbabasa ng reading, no, ng ating connection or ng ating splicing ng ating FOC. Okay, and then next meron tayo dapat na stripper din to at may guide na rin para dito sa ating fiber cleaver. So itong stripper ay para talaga to sa hibla na, no, ng ating pinaka fiber. So itong stripper naman ay pag tayo ay nagputol kumbaga ng yung pinaka coating nito ng ating FOC mismo. So next dapat meron tayong side cutter. Yan, medyo luma na yung side cutter. And of course mga kati, of course yung ating FOC, yung ating fiber optic cable. Meron tayo ditong alcohol pad. So pag bumili pala kayo nito ay meron niyang kasama para naka plastic bottle na alcohol na meron na siyang napaka-soap na tissue. Pero sa akin hindi ko na ginagamit yun. Ito na yung ginagamit ko. Yan, buksan na natin yun mamaya. And then meron na yung alcohol pad, no, sa loob. And of course yung ginagamit ko pala dito mga ka-IT na SC connector ay itong butterfly. So napakaganda nito. Tested ko na yan. Napakaganda ng reading nito. Okay, so dalawa yung ating gagamitin kasi meron tayo ditong media converter. Gagamitin na dyan mamaya, no. Titingnan natin kung magkakaroon ba tayo ng internet, no, dito sa ating gagawin. Okay, so una prepare natin yung ating fiber optic, no. Yan, so yan ang gagawin natin. Ihihiwalay natin tong messenger, no, yung pinaka bakal kumbaga or yung tinatawag nating asero dito sa ating fiber optic cable. So ang ginagawa natin dito mga ka-IT, ginagamitan natin ng ating side cutter. Ihiwalay natin to. Okay. Yan. Alright, so lagyan natin yan mga isang dangkal, pwede na. Then putulin natin, no, itong bakal, no, yung asero o yung messenger nya. Ayun. Okay. Then after this, dito na natin gagamitin itong ating stripper. So pag gumamit natin stripper, pasok natin dito. Ayan. Then yung pinakadulo nya ipantay natin, no. Ito yung parang sukatan niya, yung length guide niya. So dapat hanggang dyan yan. Yan. Okay, then i-clip natin ng konti or ipakagatin natin ng konti. Yun. And then hilahin natin ng dahan-dahan yung ating FOC dito. So kung pansin nyo mga ka-IT, yan. Okay, so na yung pinaka
fiber natin yung kulay blue. So itong kulay blue ay kumbaga coating pa yan, nasa loob pa yung pinaka fiber natin. Okay, then after nito mga ka-IT, itong ating SC connector ay meron itong clip na kulay pula. Kunin natin yan. So ilabas lang natin yung ating SC connector. Okay, so yan siya ang kanyang clip. So itong epoxy natin, meron itong kulay sa kabilang gilid, kulay pula, sa puti, kung ano yung gagamitin natin. So itong kulay pula ay always yan sa ilalim, itong ating clip. So pag ganyan siya yung pesto niya. So pasensya na kayo sa ating mga daliri kasi namamalat. Okay, so yung kulay pula sa ilalim or sa ibaba. Yan. Okay, so make sure natin insert siya na maigi. And then i-clip natin. Ayun. So ang palatandaan dito mga ka-IT sa ating clip, meron niyang arrow. Yung arrow dapat lagi yan sa itaas. And then yung kulay pula sa ibaba naman. Okay, so after nito, dito na natin gagamitin yung ating stripper. Yan siya. Then ipasok natin dito, yung ating pinaka fiber, yan. Okay, so dapat sagad dyan. So tamang-tama naman siya dyan sa kanyang stripper. So pag gumamit kayo ng AC connector na butterfly, ay ito yung pinaka stripper niya nakasama pag bumili kayo. Okay, so yun siya. And then ang gagawin natin dito mga ka-IT, kumbaga idiin natin to ng bahagya. Okay, and then sabay hila para mabalatan na mismo yung ating pinakahibla dyan. So yan na siya. Tanggal na yung kulay blue. Dito na sa stripper. Okay. So after nito, dito na rin natin gagamitin yung ating alcohol pad. Kasi pag na-strip na natin tong ating pinakahibla ng fiber, so meron pa yung tira-tira na konti nitong kulay blue, parang coating natin. And then yung alcohol pad natin, of course, dyan na natin siya gagamitin. Okay, so yan siya. So ito yung nagustuhan yung gamitin kasi ready to use na. Okay, then ipahid natin dyan sa ating fiber, pinakahibla, para matanggal yung kulay blue na tira-tira dyan. Okay, and then after that, so gamitin natin ulit yung ating stripper. So kanina dito tayo, nung binalatan natin siya. So ngayon, since na magpuputol lang tayo, dito tayo sa kabila. So diyan naman natin ilagay sa kanyang guide. Ayun. Okay, so nan siya. So kasyang-kasya siya dyan. And then dito na natin gagamitin din yung ating fiber cleaver. Kasi paputulin na natin itong sobra na pinakahibla na ng ating fiber. Yan, tutok natin. So kung pansin nyo, talagang sukat na sukat siya dyan. Okay, and then ibaba natin yung ating cover, and then i-push natin to sa gilid. Makita nyo meron dyang nakalagay na push. So pag pinush natin yan, automatic mapuputol na to, itong ating fiber. Okay, so push natin. Ayun, and then open natin ulit. Yan, so kung pansin nyo mga ka-IT, ito putol na. Okay, ito na yung putol nya. Alright, so yan na siya. Yan. Then next, tanggalin na natin. And then dito na natin gagamitin yung ating SC connector. Ito. So ito naman yung ating SC connector. Buksan natin. Yun. Okay. So yung kulay pula dyan sa loob, yan yung parang guide nya, ng ating clip. So hilahin natin yan ng dahan-dahan. Yan. And then dito yung parang pinaka-guide nya, dyan natin isuot, itong ating clip. Okay. Yan. So ganyan siya.
At so after nito mga ka-IT, so kung pansin nyo pala yung dulo, no, ay yan, tamang-tama lang siya dyan, yung dulo ng ating pinaka fiber. Okay, so after nito, i-push natin yan siya dito sa may maliit na butas. Ayun, yan. I-push natin dahan-dahan. Okay, so kung pansin nyo, no, mayroon siyang kunting bend, so maganda po yan. So, ibig sabihin, pag nag-bend yan siya, ibig sabihin, aabot na yan siya dito, no, sa ating pinakadulo. So, dapat meron niyang bend. So, kasi kung wala yung bend, mga ka-IT, so, hindi yan siya aabot dito. So, wala po tayong connection yan, no. Hindi masyadong tagos yung ating laser. Mamaya, pag tinry natin ito sa ating fault locator. Okay, so yan, may bend siya ng konti. Okay, so after that, i-close natin to. Ayun. And then, hilahin natin to ang kanyang lock. Okay, para malak yung ating fiber dito sa loob. Natin. Yan. Okay, then tanggalin na natin to yung pakpak. Pakpak ng ating butterfly. Yan. Okay, so napakaganda. Okay, so mamaya ito ay tatanggalin natin yan pag ready na tayong kumonek, no, dito sa ating Mediacon. Okay, so next na gagawin mga ka-IT, okay, so halimbawa, no, pag mahaba yung ating cable na ilalatag, for example, itong ating 1 kilometer, halimbawa pag ito yung ilalatag natin, so ang ginagawa ko dyan ay tin-terminate ko muna yung dulo para i-test ko, no, dito sa ating laser kung tagos nga ba yung ating connection, kung okay nga ba yung ating pag-splice, no, dito sa ating IC connector. Okay, so tingnan natin, i-test muna natin sa ating fault locator. So tinanggal ko yung cover dito sa dulo. So importante din mga ka-IT, hindi ito marumihan, no, kasi humihina yung reading niyan pag ito ay halimbawa pinasok ng alikabok dyan. So ingatan natin na hindi ito masyadong madumihan, no. So, buksan ko lang yung ating laser. Then, pasok natin dyan. Ayan. Then, i-on natin yung ating laser. So, pansin nyo, umilaw na. So, tingnan natin dito sa dulo. Sa dulo ng ating FOC, dapat tagos yung ating laser dyan. Ayun. So, mayroon. Yan siya, oh. Okay. So, ibig sabihin, okay yung ating pagka-terminate dito. So, next na gagawin, ulitin natin dito sa isa. Kasi nga, iti-test natin to dito sa ating Mediacon. I-test natin sa ating laptop kung meron tayong internet. Alright, so ito naman yung ating gagawin, yung kabilang dulo. So, same procedure pa rin. So, tanggalin muna natin ulit yung pinaka bakal niya, no? Yung 0, yung tawag natin dito ay messenger. So, ito yung pinipirmi natin sa ating S-clamp. Ayun. Yan. Okay, then putulin natin to. Next, yung ating stripper. So, dapat pantayan sa dulo. Ayun. Then, ipakagat natin. Ayun. Then, hila ng dahan-dahan. Yan. Ayos na ayos. Okay. So, ito yung kabila, no? Ito yung isa nating SC connector. So, kunin natin yung clip. Itong kulay pula na maliit. And then, lagay natin dito. So, remember, yung may kulay na side ay laging nasa ibaba. Aha. So, ayusin ko muna. Yan. Okay, tapos ito, yung arrow dito ng ating clip ay dapat laging nasa itaas. So, recommended ko itong butterfly, no, na SC connector. Maganda siyang gamitin. Mababa yung ating reading dyan. So, yan. Okay.
And then, dito na naman tayo sa ating isang stripper at guide na rin. Pasok natin dyan. Okay. Then, i-pause natin to para kumagat siya. And then, hilahin natin yung ating fiber para mabalatan siya. Okay. So, yung ating pad, alcohol pad, bukas na naman tayo ng panibago. Op. Yan, para malinis natin yung mga tira-tirang kulay blue na coating dyan. Okay, so after that, balik tayo sa ating stripper. Dito naman tayo sa ating guide sa kabila. Then, yung ating fiber cleaver. Puputulin na natin yung sobra. Yan, so tamang-tama lang siya dyan. Natin, then push. Open. So yan siya. Kitang-kita. Then dito na tayo no sa ating SC connector. Yan, usog muna natin ulit yung kulay red na yan na parang guide. Then patong natin dito, no? Ipasok natin yung ating clip dyan. Yan. Okay, then isuot na natin yung ating FOC dun sa butas. Ipasok na ng dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Ayun. Ayos. So, mayroon siyang bed ng konti. So, okay yan mga ka-IT. Then, close na natin. And then, ilock na natin siya. Hilahin natin ng dahan-dahan. Ayun. Okay. Then, ito, tanggalin natin yung ating pakpak. Yeah. So, ginaganyan lang siya. Pinipress na siya ng konti. Okay. So, ayos na, ayos na. So, subukan naman natin no, na mag-laser dito sa bago natin gawa. So, on natin. Ayun, no? So, tingnan natin dito sa kabilang dulo. Kung tagos. Ayun, meron. Ayan. Okay. So, ayos na mga ka-IT. Tanggalin ko muna ulit. So, pag ganito, yung magiging connection na naman natin no, sa ating MediaCon ay aalamin na naman natin. So, kailangan pala natin ng UTP cable din dito sa ating MediaCon. Dito natin i-connect yung ating UTP cable no, from router or sa kabilang side, gagamitin natin sa ating piso Wi-Fi or sa ating laptop dyan or sa iba pang mga devices. Dapat meron tayong UTP cable. No? So, dito yung ating fiber. So, meron ditong TX tsaka RX. Yung RX ay hindi natin yung ginagamit. Dito lagi tayo sa TX. Yan. Okay. So, now ang gagawin natin, susubukan natin munang i-reading, no? So, although may lang yung ating cable, pero alamin natin yung purpose nitong ating power meter. Okay. So, mag-reading tayo. Isasaksak natin yung ating MediaCon. So, saksak natin dito sa ating extension. So nag-power na ba? Ayun, so meron ng power mga ka-IT. So now, saksak natin yung kabilang SC connector natin, no? Okay, so ito siya. So, alamin natin kung paano natin i-reading to. So, may guide naman dyan, no? Yung ating MediaCon. Yung guide meron dyan sa ating SC connector. So, dyan natin siya i-suot. Yan. Okay, so kung pansin nyo, wala pang ilaw kasi itong kabila ay hindi pa natin kinonect, no? Yung kabila nating SC connector. So, ngayon, mag-reading tayo. Ito naman yung purpose ng ating optical meter. Okay, so power on na natin yung ating optical power meter. Baka lubat na. Ayun, so meron pa. Okay, so lagyan natin ng ilaw, no? Ayan, so para mas maliwanag. Okay, so ito pala mga IT, yung ating MediaCon ay meron ito siyang letter, no? Meron siyang letter A. Ayusin lang natin na bibend yung ating fiber. So kung kita nyo, meron siyang letter A. And then itong isa ay merong letter B. And so dito may value yan dito sa ating optical meter, no? So, mas maganda nito mga ka-IT ay tingnan natin dito sa ating laptop, no? Meron tayo ditong pin-repair pala. Yan, yung details ng ating media converter na gamit.
So ito yung ating gamit na media converter, no? HTB 300 or 3100. So dito tingnan natin yung kanyang specifications. Yan, no? So sabi ko nga dito, no, sa ating power meter ay meron niyang value, kumbaga, no? Itong 1550, yung sabi natin kanina, ay ibig sabihin yan yung wavelength, no? So itong media converter natin meron niyang A tsaka B. So halimbawa kung ano yung source natin, tulad dito yung source natin ay A, ibig sabihin kung saan nakasaksak, no, yung kabilang dulo ng ating FOC, yun yung ating source. Okay, so yung source natin dito ay A. Dito naman sa specification dito sa ating laptop, yan, so tingnan natin dito. Okay, so ito yung ating model, no? Yan, so up to 25 kilometers yan yung kaya niya. Ito siya yung maximum distance niya. Okay. So halimbawa dito, pag A yung ating source, lapit natin konti, no? Yan, A/B. So ibig sabihin kung A yung ating source, yung wavelength na gagamitin natin ay 1310. Okay? Tapos kung B naman halimbawa, yung wavelength natin ay 1550. Okay, and then yung maximum power niyan is 6 dBm, no? So kumbaga kung mas mababa ay mas maganda. Pag mataas naman yung reading, low quality na, no, yung ating termination diyan. Okay, so yung -6, kumbaga kung mas mababa o diyan, mas maganda. Okay, so yan yung ating i-test mga ka-IT dito sa ating ginawa. Okay, so since nga na A yung ating source, so pwede naman natin gawin, no, na B yung source natin. So depende na sa atin yan kung alin yung unahin natin. So halimbawa, no, try natin dito sa B. Let's say B yung ating gagawing source. Okay, try natin. Okay, lipat ko lang yung power. Okay, so meron na tayong power dyan. So i-try natin mga ka-IT, sabihin natin B yung ating gagawing source. So, power on natin ulit yung ating power meter. Lagyan natin ng ilaw. So dito ay papalitan natin yan, no? So kanina pinalitan natin. So now papalitan naman natin siya ng 1550. Kasi nga B yung ating gagamitin. Okay, so palitan natin. Ayan, 1550 na. Okay, then yung kabilang dulo ng ating FOC, lagay natin dito. Okay. So yung reading dyan, ayan na, -0. So pag ganyan mga ka-IT, ibig sabihin maganda yung ating output power, na maganda yung ating termination dyan. Okay, so may kila naman tong ating cable. Okay, so yan siya. So B, and then yung ating wavelength dito ay 1550. Okay, yan. Okay, so yung reading naman natin ay -0. So maganda na yan pag ganyan, no? So sa actual ito, malalaman natin kung medyo mahaba na yung ating cable na gagamitin. So ganyan lang siya mga ka-IT kung paano natin i-reading, no, yung ating termination ng ating FOC. Okay, so ang gagawin natin next, susubukan na natin itong ating ginawa. Tabi muna natin to. So i-connect natin to sa ating internet, and then kukonect tayo dito sa ating laptop, na yung kabilang MediaCon, connect dito sa ating laptop. Okay, so mag-ready lang tayo ng UTP cable. So itong cable natin mga ka-IT, ito siya ay galing ito, no, connected ito sa ating router, no, and then ito yung ating ilagay dito sa ating A. Yan, so i-power muna natin yung ating A. Okay, and saksak natin. Yan, so meron na tayong power. So kung pansin natin dito mga ka-IT, meron na tayong 4 na ilaw, no, dito sa ating MediaCon. Yan, so yung 100, yung link, FDX, saka power. So yung mga light indicator na yan ay meron din niyang ibig sabihin, no? So pwede na natin diyang
search sa kay paring Google. Yan, so ang gagawin natin, i-connect na rin natin itong kabilang dulo ng ating FOC, no? Para magkaroon na tayo ng connection dito sa kabila. So ito, pag na-connect natin ay magkakaroon din dito ng ilaw. So try natin. Yan, so kung pansin nyo, mayroon na ditong tatlo. And then dito sa kabila, sa A natin ay mayroon ng 6. So dito kumpleto na. Sa kabila ay 3 pa lang. So ang gagawin natin dyan, connect din tayo dito ng UTP cable papunta dito sa ating laptop, no? Titingnan natin kung magkakaroon tayo ng internet. So lagay ko lang muna yung USB tula ng ating laptop kasi wala tayong LAN port dito. Yep. Yan. Okay. Then maglagay lang tayo dyan ng ating UTP cable. Up. Yun. Okay. Tapos yung dulo, i-connect natin dito sa UTP cable, no? Na port dito sa ating MediaCon, no? Sa kanyang LAN port. Op. Yan. So, pasensya na kung medyo magulo. Ayun. So, kung pansin nyo mga ka-IT, parehas na silang may ilaw, no? Yung ating anim na ilaw, no? Ng ating MediaCon. So, ibig sabihin, yan. So, napakabilis na ng blinking. Ibig sabihin, mayroon na yung internet, no? So, mula dito sa ating router, pupunta dito sa ating MediaCon, and then going dito sa ating fiber cable, papunta dito sa kabilang MediaCon, and then mula na dito sa ating UTP ulit, papunta dito sa ating laptop. So, kung pansin nyo, dito sa ating laptop, yan, so meron na tayong internet. Yan yung ating LAN connections. Okay, since na meron na tayong internet, so subukan nating mag YouTube. Alright, so meron na mga ka-IT. Ayan. Okay, so gumagana yung ating ginawa. Tingnan natin yung ating dalawang MediaCon dyan. Yung ating MediaCon A, ayun, blinking, no? Yung ating B, yan, blinking din.